Okay? Nox, bago yung OBB, charot. Gumaganon. Ayan, welcome ulit sa ating Room 206 episode. Dahil lagi naman tayong late mag-upload, ang topic natin ngayon ay from March. Fire Prevention Month. Pero ang init dito sa Pilipinas eh. At saka parang mas maganda mag-guest naman tayo ng may iba naman. Hindi kasya dito sa 206 eh. Oo. Tsaka gusto ko dun tayo sa medyo uncontrolled environment at saka maingay. Yung may ingay, no? May ingay ng konti. We will take you there. Let's go there. Tara, punta tayo. Yun. Hello, everyone. Parang clapper lang. Kasi maganda yung venue natin. Di ba sabi ko sa inyo? Nasa labas tayo ng room 206. Labas tayo ng room 206 kasi maliit lang talaga yung kwarto ng room 206 kaya hanap tayo na medyo mas malaki. And dahil ang March ay celebration ng Fire Prevention Month, dahil dyan, gines natin ang tatlo sa mga pinaka-hottest mamas. Kaso April na. Yun yun, Happy April Fool's Day. Pala yun. So, ito, nandito sa ating room 206 ang ating mga guest. Hindi naman ako guest. Sige, mauna na lang si Mauna ka na isa. Hawak ko na yung Yan, hawak mo na eh. Ako po si Isa from Puento na kayo. Next. Ay, yun na yun? Sige. Gano'n sila kamahiyain. Ayan. Ako si Ida ng Abilida. Ako po si Faye ng Hawak. Kunwari guest ako. Pasensya na po sa mga nanonood. Pasintabi po sa mga kumakain. Bangag po. Para sa information ng lahat, right now we are here in Bologna, Italy. We are attending the Children's Book Festival. At yun nga po, pasensya na po, mga bangag na kasi sa ganitong oras. Kakatapos lang namin sa fair. Although may bukas pa kami. Last day. Medyo bangag-bangag na. Ayan, sa dami ng mga naging fruitful meetings naman. Pero, ang bitin eh. Introduction. Oo nga. So, quick question. How long have you been in the publishing? How long talaga? Oh! 10 years pa lang By age daw, Isa. Ako na pala, sige. Simula nung umpisa. Mga ano ko, 5 years. Alam mo, Nida. Sige, magbilang ka kayo. Hindi po since 2004. So, 21 years na siya. Ako, 21 years na ako nakikipag-suffer sa publishing. Parang, hinanda nila yung tanong para sa akin talaga. Nalulungkot ako. I started 2001, so I'm celebrating my 25th year anniversary. Silver anniversary ko na yun. Kaya natin natanong naman kasi yung question is, we want to know din, tumatagal ba ang mga tao sa publishing industry? Kasi nga, kumukunat na ka. So, alam mo ba pinapasok mo isa? Ngayon po, parang sumasakat na din si Ginusto mo yan. So, let's talk about the women in the publishing industry. So far, siguro since you guys have started sa naging experience, whether it's long or short, ano yung mga naging challenges ng pagiging isang babae in the publishing industry? Ito, madalas ko na-encounter yung question na to. Pero, I feel so privileged in a way na bilang babae sa Pilipinas, wala akong masyadong challenges when it comes to any career. I've been in yung ako sa mga nadaanan ng career. Siguro din, dahil sa publishing, yung family namin is really matagal na into print production. So,
hindi masyadong naging masilmuon yung pagpasok ko in a way. Ang Kasi may background na siguro ang naging pinaka-challenge for me is kung paano i-navigate yung publishing. Kasi wala tayong formal setup ng publishing talaga sa Pilipinas. Pero yung bilang babae, I think it's even a strength for me. Kasi looking at the publishing industry, napakarami women leaders ng publishing industry. So, maybe yung odds mo din ng pagiging babae. So, not just publishing but in business. So, parang, of course, ang daming lalaki bago sa turn down sa'yo because lalo na mas bata, and then babae pa. So, Kasi baby face eh. Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka? ako na ba? So, ayun, parang, to be honest, ang daming rejection bago makapunta dito. And, thankfully, ang daming kong naniwala na mga lalaki din, sila Sir Elmer, sila Fast, sila Sir Benny. Dito ka chance. So, ano yun? Pero, yun. So, positive side naman ng pagiging babae. Lalo na, alam niyo naman pa yung Charlotte, diba? Paglalaki siya. But at the same time, we also have the views ng babae. So, love stories, alam din natin. So, mas broader yung perspectives sa stories. So, Ako naman, yung kikwento ko muna as a creator. Di ba kasi lahat ng sa publisher. Yung sa creator na very inspiring sa akin. Yung nga, shonen eh. Parang para sa akin, it's a man's world. Even in our current publishing industry, puro kumikero, lalaki. So kung bibigyan mo yung artist, writers mas marami, I think. Pero yung artist na gumagawa ng comics. So parang it was hard for me to get in. Parang hindi ko mistake, especially doing shonen. Action. I actually consulted before we published the book. I consulted a marketing person. Siya rin yung nag-help sa amin sa archetype ng kawamis. Sabi ko, should I use a pen name or not? Kasi si Hiromu Arakawa, yung full metal. So, sabi niya, yung bandera mo yan, babae ka. Pero even if you're doing something na parig-parilan at saka parang ngayon, okay, nakikita ko din yung I have male readers. It's the dads that read to incognito. So parang yun yung may hard work na hindi siya overnight. It takes constant grinding to build that reputation and to break the stereotype. Yeah, i-segue ko din doon, i-follow through ko yung ano yung competitive advantage ng pagiging isang babae in the industry for both in all aspects, whether you're a publisher or creator, based sa mga na-handle na ng mga creators, ano yung naging napansin mo na competitive edge? Si Ma'am Nida kasi talaga creative talent manager yan. Kumbaga sa mga artista may talent manager siya yun. Ako po si Herman Moreno talaga. Is there? Or equal lang? Tingin ko kasi, parang when I usually look at authors and illustrators na I work with, madalas parang tingin ko anak ko sila. I mean, bukod sa edad, siguro yung me managing kung ano ba yung mga kailangan gawin, kung kailangan linisin, asikasuhin, parang ganyan. One thing siguro, sa mga this is based on the authors, the illustrators that I've worked with. Mas mabilis kong makausap yung mga babae. Siguro dahil babae ako. Parang ganyan. So parang Magulo talaga kami kausap. we have this common, parang may instinctive language yung mga babae. Parang ganyan. So, tapos din, pag sinabi yung babae, parang gagawin nila agad. Kumpara doon sa mga, I'm not saying everyone. Maglalaro pa kasi kami. I'm not saying everyone. Parang yun lang yung medyo mas common. Mas common na mas mabilis lang sumunod agad yung mga babae kumpara dun sa mga parang eye on the goal oo siguro din yung now that you've mentioned eye on the goal, I think it's because women wear so many hats, diba? Parang hindi lang
hindi lang ito yung ginagawa nila sa buhay. Ang dami nilang role na kailangan gawin. And this is something na passion nila. So, for them, para mas may extra, I feel sometimes, mas may extra push. Kasi, it's from the heart. It's something na they supposedly they cannot do sa dami ng ginagawa nila, but they are doing. So, parang feeling ko, mas may extra kick dahil nagagawa nila at ginagawa nila. Yun yung strength na nakikita. Ganda nun. Natatawa si Isa yung pang may edad. Yun din ba experience mo? And add on ko lang yung sinabi ni Miss Nita na siguro dahil mothers din, may certain empathy. Dahil sa mga anak natin po. Para sa kaalaman po ng lahat, mga mother nature po sila lahat. So yun, I mean, even, I think ang pinakamahirap na na-experience ko would be yung panganak. So anything else, anything else lang. Tatlo na? Dalawa. Isa. Mahirap panganganak. So, ito, lahat. Malit na bagay lang. Oo nga, motivation mo yung nagawa kong mga anak eh. Mas madali na yung mga yan. Totoo. Siyempre, mas mahirap pa rin siya. Pero, mas mahirap manganak. Oo, nothing beats. Naman bingit ng buhay. So, of course, yung sinabi ko din kanina about having a broader perspective sa stories. Kasi nga may stories, manilipid kami sa action. So, since, si Ma'am Nita may background sa printing, you guys have a background in publishing, and I know you guys have collaborated with artists. Pero may napansin akong in a way, at some point in time in the past, nagkaroon ng parang trending question. And I thought na it's a good opportunity since you guys are well tenured naman in the industry. Ano ang difference ng printer sa publisher at saka sa creative collab? Sino na sasagot yan? Yung creative collab, hindi ko bibigay ko na sa inyo yun. Since mas kayo yung gumagawa nun. So, malinaw yung distinction ng print. Sa kaalaman ng lahat, parang 3 times a week ko po itong sinasagot sa email. Kami, we also, we have a lot of that. We encounter that. Ngayon, lalagyan na natin ang tultok ng printer sa publisher. Oo. Kasi gusto ko po magpa-publish. Magkano po? Pagka ganito yung libro ko. Yes. So yung printer po, babayaran nyo para magpagawa ng libro. So ang trabaho lang ng printer is i-produce yung libro ninyo. Pagkatapos nyo bayaran, i-deliver siya. Bahala na kayo sa tuloy sa libro. Physical copies. Yes. So publisher in its traditional sense, gagastusan niya lahat yun. So ikaw, Faye, may libro kang ginawa. So, ibigay mo sa akin yan, ipiprint natin yan, gagawa natin ang marketing plan yan, i-distribute natin yan, wala kang babayaran sa akin. Doon sa bibili, sa kikitain, may share ka doon, habang bumibenta yung libro mo, may share ka doon. Pag nabenta natin yan, gawing pelikula, may kita ka doon, at kung ano naman gawin sa kanya, habang may buhay yung libro niya at habang buhay ka. And 50 years after that. In unison. So yun yung traditional meaning ng publishing at yun yung difference nila ng printer. So printer, para ka lang bumili sa printer. Nag-antay ka lang mas matagal dahil pinrint pa yung libro mo. Pero it's technically the same. Yung publisher should be taking care of your books and how it could be distributed to more people. So it involves din, di ba yun? Sa publisher, it involves yung reviewing the manuscript, yung work, editing, para ma-make sure na editing is actually not a bad thing. If anything, that's a good thing. Kasi ibig sabihin, the person who's editing your work finds value in your work. And tinutulungan ka to polish it para maging effective siya. And ano bang ibig sabihin ng effective? Diba? Sellable. Diba? Ultimately, ayaw mo naman na
gumawa ka ng libro, tapos wala lang. Tapos mamaya, nagmamaktol ka dyan, pag hindi na bebenta. Tsaka kaya pag in-edit, if your publisher or your editor takes the time to edit your work, ibig sabihin, meron siyang ginto, meron silang gustong palabasin valuable sa kanya, it's a treasure. Kasi kung ako yung publisher at nakita ko na ang daming problema ng libro mo, hindi ko natatanggap yung gamit. Kasi, I mean, tatrabaho mo yung kalahati niyang trabaho na, kumaga, ubus oras yon. So, may value at mataas ng value ng work mo. Kaya, napag-desisyon ng linisin at i-edit yung libro. At saka, di ba, yung publisher is investing money. So, you want to make sure na magre-return yung investment mo. So, that book should be properly packaged, properly created, positioned in the market, and put out there talagang maliliquidate siya eventually. Pero baka yung may na-realize ko lang na baka yung misconception also comes from, apart from yung mga authors, would be the mini publishers that are printers and they see that we can also publish yung book. Oo, doon nagagaling yung misconception. Kasi they say print publishing, pero pag pumunta ka, printing lang. Kasi nga, as we have discussed ngayon, publishing kasi entails a lot of other work more than just the printing, more than just the layouting for print. It involves editing, it involves marketing, legal, di ba? Kasi make sure na dapat protected ng copyright yung yung work mo, hindi yung basta lang nag-print lang. Diba? And ito double check din. And with a lot of those things. So, it has more work on top of just running it sa printing machine. So, maybe a printer is a printer. A machine, a publisher is like your admin partner. Yes. Your talent manager. Your talent manager. Yeah. Although may mga publishers din na printer din. Yes. Service. Kami, minsan, nagsaservice kami ng print on demand. Minsan lagi. Pero dadagdag ko rin na halos every month nakaka-receive kami ng call na nagpa-publish po ba kayo sa obituhan. Nagpa-publish po ba kayo? Kasi magbebenta po ako ng sasakyan. Kailangan daw po i-publish. Hindi, tsaka yung mag-a-announce sa dyaryo po yun. Yung mag-a-announce na namatay sila. Namatay po kasi yung namin, yung lolo namin. Kailangan po daw i-publish. Hindi po sa kami. Sa dyaryo po yun. Sa obituary po yun, sa dyaryo. Magandang anak rin. Kasi hindi nga ma-distinguish. Kasi parang for them, pag sinabi yung publisher, basta may publisher yung pangalan ng all-in-one na yan. Hindi. May expertise ang bawat isa. Diba? Bottom line, pag sinabi yung publisher, they are the ones helping you put into publicize yung work mo. Kasi kung ipiprint mo, self-published yun kasi ikaw yung magpa-publicize. Ikaw magle-legwork ng marketing, all that stuff. Yung creative collab. Sige, Mama Nita, magtatanong. Hindi, ako nagtanong. Yung creative ano naman ang mga creative? Yung una po kasi hindi ko alam yung sagot. Actually, si Arian gusto ko tanongin. Ano ba kasi yun? Pinahihirapan mo kami. Alam ko kasi masasagot. Okay, so mga creative collab, ito naman yung mga grupo ng mga artist na nagsasama-sama together to help each other up. Pero ultimately, they are individuals pa rin inside the group. So they have their own individual agendas, individual projects that they're moving forward, but they seek help from one another. Hindi siya company, hindi siya parang parang organization siya. Basically, organization of artists. Isang magandang example dyan is si SKP, di ba? Samahan siya ng mga artists, di ba? They help each other out. Ang nangyayari is they get, let's say for example, they pull up together to get a booth, tapos nagre-rego doon sila ng iba't ibang mga artists na tatao sa booth. Ultimately, it's not just one brand na pupunta doon. It's different artists under one organization. Hindi rin publisher yon. They're published. Hindi rin sila printer. Diba? Saka they're published under different publishers. Yung mga sometimes most of the time, they're published under different publishers. Sometimes they're self-published. Diba? So, yun yung creative collab. That would also help you understand ano yung mga iba't ibang
segments in the industry. Kasi minsan, nako-confuse tayo because of what we are hearing from people who have no idea what's happening inside the industry. Like yun yan, yung mga nag-offer ng print publishing. Tsaka may nagtanong kasi sa amin paano daw magpa-member sa Kawangis eh. So, this is one thing that we want to address. Hindi rin kayo ano. Ay, hindi ba? But we collaborate with each other. Okay, wala kaming membership. The publishing company doesn't work that way. Kailangan namin po ng alay ng dugo ng 5 birhen. Tatlong kandila. Tatlong kandila. Kulay pink. Tapos kalahati na. Kaya lang po, natawa lang ako kasi na-mention si SKP kasi magandang example po talaga sila. Parang maybe last year na nalaman ko lang that matagal na silang group. Yes. And then they propose mga iba't ibang projects sa government that can help the industry. So ganun po yung group nila. Hindi sila for themselves na. Yes. For the development of the creative. Right. Kaya they're very they're one of the very few good na creative collaborative groups or organization. Kung paano magpa-member, hindi po sa amin ang tanong. Tanongin sa kanila. Illustrador ng Kabataan is also another example. Ayan. Nagpapalabas. Yes. So, pero hindi nga siya comics. It's more on the children's illustrator. Still, Hindi na ako sila makapasalun publisher. eh. Hindi ako makapasalun kasi hindi pang children yung gawa ko. Morbid Hindi po ko. ako makapasa doon kasi hindi po ako nagdadraw. Very good, Isa. Try mo si Juan. Pero yung deadline po nila kasi nag-iiba. Di ba po nila? So, yun yung mga you can try to ask for how to be a member. That's mga grupong yun. So, iba yung terms ng publishing just to be clear. Most likely, may nanonood. Malamang naman siguro may nanonood. kung if ever lang, may nanonood, young ladies out there na who are thinking of venturing into comics. So, kumbaga parang these are the people that are going to enter in to the comic industry regardless of their age level, bata, matanda. They're still considering to go into ano ang masasabi to them. Si Isa Sige, may Isa. sasagot. Ako muna po. Siguro take a chance sa mga publishers na. Because, like for me, it took me a while to get to know the industry, etc. At kami, at least pag-aralan na namin kung ano yung mga, nandito kami ngayon sa Italy. Sa pasta. We know the standards. So, take a leap of faith. And if, syempre, limited budget, limited books to publish din kami. Take a chance, publish online. Diba? As indie publishers. Ako, yun. Tama si Isa. Not just take a chance, but hold on to that passion. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, napakarami ng paraan on how to put yourselves out there. Hindi gaya dati, nasa print ka lang makakapag-comics, di ba? Ngayon, you can do it on your own, you can do it via social media, may mga comic apps na online, and you don't even have to have a name already na para magawa yun. You can start on your own. Ang sigurong isa lang na pinakapapaalala ko lang sa inyo, huwag kayong maliligaw sa goal ninyo. Ang goal ba ninyo ay to draw, to write stories? Huwag niyong ikalito yun sa following, huwag niyong ikalito yun sa clicks ng likes, sa pagiging viral, kasi yung mga ganong bagay, it will come naturally. And kung hindi man siya dumating ngayon, ang mahalaga, nagagawa mo yung gusto mong gawin. Kasi pagka ikinalito mo yon, pinili mong habulin yon over what you really love, ayun, panigurado madidiscourage yung mga plano ninyo. Ganda na sinabi ni Tita. Madami kasing artists din lately na alam mo yung nagiging crutch nila yung gano'ng karaming likes. Actually, hindi kasi dependent sa parang AI ang kalaban mo, yung algorithm sa Instagram, sa TikTok, ganyan. So, huwag maging dependent dun sa traction ng social media.
yung ginagawa. First and foremost, you have to like what you are doing more than anybody else. Even if nobody likes it, even if it's just one person who likes it, ang pinaka-importante, ikaw. Masaya ka sa ginagawa mo, masayang nagagawa mo siya. At ang magaling ka dahil kaya mong gawin yan. Parang yung video na to, tignan nyo, 5 lang yung likes. Pero tinutuloy pa rin namin. Kasi po, like lang mo. Kasi parang 2 a.m. na sa Philippines. So, akala ko tulog na yung mga tao. Hindi pala. Galing. Galing ni Isa. Nakakatuwa. Pero ang ganda ng sinabi ni Ma'am Nita. Na you have to have a clear goal. And siguro part of having a clear goal is before you can have a clear goal, know the market, diba? Learn, diba? Parang invest on yourself, diba? Sabi nga, before you invest on your art materials. So, hindi, part kasi before ka nag-jump into, kasi we're talking about those who are wanting, nag-decide pa lang to go into the industry. I mean, attend cons, attend convention, attend book fairs, tingnan nyo ano nang ginagawa ng mga publishers na existing na doon. And it's okay to ask. Pwede kayo magtanong, ano po bang klase ng mga libro yung hinahanap nyo? Anong klaseng concept po ba yung hinahanap nyo? Kasi that's where you would be able to gauge. It's parang dating yan aalamin mo ano yung gusto nila and ano yung kaya mong gawin. Pag nag-match, edi doon ka mag-pitch para hindi ka din masaktan. Nagdadagdag ako doon, sabi mo kasi know the market, but inisip ko before you know the market, yung who you're servicing, know yourself. Ano ba yung gusto mong gawin na material? Kasi I think that's how it started with me. Parang, ano ba yung gusto kong gawin? Yung sinasabi natin lagi na, you create the book that you want to read. Yeah. So, saka mo i-determine doon sa, marketing. Sa, sino yung mga target na. Pero at least it starts from within. Na, ano yung gusto mong gawing material. Saka mga ibabagay outward. Inward mo na bago. Yun. Ganon. Siguro, ko na lang din. Parang, for me, it's truly patriotic sa mga tao na, lalo ng artists and writers to write something original kasi you're representing the Philippines. Yeah. Anyway. So, although, syempre, the rates are not as high dun sa ibang bansa, but if you really love the Philippines, start writing and producing books. Kasi, pero totoo, kasi it was, yung mga news dito sa ibang bansa about the Philippines, it's not that good. So, the only way that we can help improve our image is through books and stories. Yeah. There's other stories to tell other than the news, no? Yes, definitely. Parang feeling ko mas reliable pa yung books kaysa sa news. Kami hindi na kami nanonood ng news. Kaya comics na lang binabasa namin. May additional question ako. As moms, how do you manage your time? I don't. Seriously, I don't. Straightforward, isang sagot lang. Hindi ko na kayo bubulahin. Talaga pong napakawalang organisasyon ng buhay ng mga nanay na nagtatrabaho at nagde-negosyo. Parang huwag niyong gawin yung bad you. Pero that's encouraging kasi I think ewan ko, correct me. Wala akong matres pero most women think na I have to get my shit together to be successful. That is so sobrang BS. Wing it. Oo, parang yung nanganak ka, no? Sabog na sabog ka, and then, just go! Kailangan mo na maglaba Kaya ulit. lang natin matambak na yung labada. Paano ito? Dito kami naman nasa Italy. Pero naisip ko kung gano'n nakataas yung labada ko sa bahay pag nagdag pa yung mga sunod namin mga kapalit na dito, di ba? Oo, yung parang akala mo you got it together. Ako na nag-aalala ako sa bahay kung saan kayo. Pero, hindi. Since I've been doing this for so longer than most of people, siguro ang kaibigan na mahal mo yung trabaho. At the same time, of course, mahal na mahal mo yung pamilya mo. You will always find it in your heart
to find that time for each of the things that you do. To Although, merge the two. oo, hindi mo man magagawa lahat all the time. There will always be one thing that you love, that you're able to do and to prioritize. Ganda yun. Yung, Siguro, wag yung isipin kaya nyo ng sabay dahil hindi talaga, ako hindi ko kaya. Suko. Iniisip ko lang po yung laundering as a bag. bigla dahil sinabi nila, naalala mo. Naalala mo din. Ako talagang araw-araw nakikita ko yung pag-akit ng ganyan Parang hindi po na ubus Ay, totoo. Chores never end kasi everyday. Sabi nga sa Biblia, they are new every morning. Yes. So, hindi guys, totoo yung chismis na may mga tiglilima silang katulong sa bahay, kaya nagagawa nila to. Wala akong Sila- housemate. Ako din wala. Yan ang sikreto mga misis. Boy abunda. Mga misis, yan po ang sikreto. Walang katulong. Totoo kasi po parang hands-on ka. Hands-on ka sa kids. For me, yung kids ko are homeschool. So, medyo mas Sobrang hirap. actually, mahirap. Mahirap ang homeschool kasi ikaw din nagtuturo. Oo. Pero ang perks nun, hawak mo yung oras. Yes. Yun yung siguro another thing na good is to have good partners. Of course. Like, Of course. now, siguro nag-aalaga sa bahay. Shout out. Shout out din sa asawa ko na nag-aalaga ng dalawa kong anak na may sakit na yun. Hello, May butsipon sila lahat. Yun pala, supporting partners, families. Kasi itong publishing, yun nga, in a way, we're underdogs. So, it's a venture talaga for everyone. The artists and the publishers as well. Ayudahan ko lang yung sinabi ni Isa ng yes, women are very much strong and willful and kaya natin ito lahat. Pero iba talaga when you have a very helpful partner. Iba yung support. I agree. Uwi na tayo? Mga gutom na to mga to. Oo. Okay, I agree with that kasi in the first place, they will not allow us to pursue this path. Ako rin, hindi ko maiisip na mag-comics Hindi dahil dito may mga stigma din kasi na pinagdaanan dito. Misogyny alone. There's that na parang dapat sa bahay lang tayo. Pero, yun nga, if you don't have partners na mas malawak ang kauna, hindi naman yan yung machismo man na pag nag-pursue tayo ng career, mas magaling tayo sa kanila. Hindi ganun. They're secured men din. Yung asawa tawag niya sa sarili niya, boy toy. Yeah! Boy toy ko daw siya. Feeling mo. Gusto ko yun. Boy toy. Boy toy ko. Ganun na rin ako. Ayan, you've heard it from our hot mamas of publishing. Before we end, can you please promote Kwentun to our followers? Shoutout po sa mga nanonood. Kila kong Kanina pa namin kayo pinag-chichismisan. Hello, Jermaine. Hello. Tapos, follow Kwentun. We will open the platform soon. So, please join. Yun nga yung napag-usapan kanina yung indie publishing. You can publish the work online. So, what's good dun sa Kwentun is that, of course, we're targeting the Filipino audience. Wala gusto ko pasalamat kay Arya at kay Faye. Hindi, thank you. For inviting us here. Kasi, kumbaga, masaya kahit na maghapon lang tungkol sa libro yung pinag-uusapan namin. I mean, iba pa rin yung ganitong klase ng sharing. Kasi we have a lot of things in common. Kasi nagtatagalog tayo. Kasi medyo... May internal memory. Kaya ganito na yung mga boses namin. Yan. Tsaka mali si Arya, hindi kami hot mama. We're very cold kasi ang ginaw. Kaya... Nangangatog sila internally. Correct. Yun. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa Avenida Books. May, ilan ba? Mga at least 2 yata. May bago kaming 2 comics na lalabas this year. Yay! Yung 3 pala. Nakalimutan ko isa, pasensya na po. May 3 kaming bagong comics na lalabas this year. Hopefully, we'll have it out by Pick-Off and by MIBF. Yeah! So guys, abangan. Pick-Off and MIBF may bagong lalabas na books ang Avenida. Nag-announce na si Mo. The pressure is on. Yes. Kaya ayaw ko mag-announce kasi may pressure ako.
Oo, sige, pass na lang. Para ma-pressure yung mga komikero na tapusin na. Dahil ako yung nagmamali sa kanya, ako magpe-pressure. Maglalabas din ng bagong title ng Kawangis sa Pick-Off at saka MIBF. Ano din po kami naglalabas sa bagong title sa Pico. Ayun, hinahabol namin po yung 50% off ni, Oo, sayang eh. ni Paolo. Kasi baka hindi niya pirmahan yung aming kontrata para sa pagtatayo ng bagong kilusan. Yes. Yung kapisanan ng mga komikerong kapitalista. Yeah. Right. Thank you so much everyone for visiting us again dito sa room 206 at sa Italia version. Italia version. Bonjour. Ano ba sa gabi? Hindi ko alam. Matulog na tayo. Oo. Yun ang gabi. Good night. Ayan, maraming salamat din. Sana marami kayong napulot ulit today at natutunan tungkol sa comics at sa publishing industry, not just the drawing part. Sa susunod na buwan ulit. Follow and Kita-kita. subscribe. Click the subscribe. Hindi namin pwedeng i-take in.